bata pa ako, ganyan na po yung hanap buhay ko eh. Dagat na po talaga eh. Araw-araw po, basta mayroon po kaming may order po sa amin na kailangan naming umango. Mahirap po nakakahingal. Nahihilo po ako, tapos nagsusuka. May nangyari na ba na nadisgrasya kayo sa ganyan? Mayroon po, pero hindi sa amin, sa ibang nagtataho. Ano nangyari? Namatay. Namatay? Oo. Nawala yung hangin! Sa paligid ng Manila Bay, libo-libong residente ang tila naitaboy na sa sulok ng lipunan. Napagigitnaan ng lupa at dagat sa mga pamayanang natatago sa paningin ng marami. Sa mundong ito namulat at lumaki ang mangingisdang si Anthony. Para sa kanya, biyayang maituturing ang paninirahan sa tabing dagat. Sinamahan ko siya sa laot para sa isa na namang araw ng mabigat na trabaho. Mahirap, pero kailangan eh, kasi kailangan mo kumita ng pera eh, para sa pamilya eh. Kasama ni Anthony ang kanyang panganay na anak, ang 11 taong gulang na si Mark, na mas kilala sa palayaw na Ulo. Pakay naming marating ang ekta-ektaryang tahungan sa gitna ng Manila Bay. Sa dami ng mga boya o mga palutang na kinakapitan ng mga tahong, mistulang highway sa dagat ang binabaybay namin. Nasisid na oh. Bantelo, doon tayo sa Batangan. Bosero si Anthony. Sila ang taga-sisid at tagahango ng tahong mula sa ilalim ng dagat. Bitbit ang malaking basket o sinaya at tangan ng hose mula sa kompresor ng hangin, agad siyang sumabak sa trabaho. Tumambad agad ang isa sa pinakamalaking hamon sa trabaho ni na Anthony. Ang napakalabong tubig sa Manila Bay. Mahirap para sa amin ng mga busero, lalo na ganyan yung taong tsaniin, yung kumbaga hanapin.
No, hindi namin makukuha yung quota. Dahil na rin sa polusyon, madalang na raw luminaw ang tubig sa lugar na ito. Isa pang kalaban ng mga magtatahong, ang tuloy-tuloy na sama ng panahon. Nagkaroon po ng maulan. Ngayon yung dagat po sa ibabaw tumabang. Nawala po yung alat niya. Kaya yung taong po namamatay. Ito yung nakuha mo sa ilalim? Ako. Na pinatay po yan ng ano. Mga patay na ito. O, pinatay yan ng ano. Na itong ulan ng baha. Nakaraan lang. Mga buka na. Oo, buka na. Bali yung mga laman niya, kinain ng mga ano, isda sa ilalim. Bagamat namatay ang maraming tahong, may mga natira at nakaligtas pa rin. Pagkahango, inaapak-apakan ng mga ito para paghiwa-hiwalayin. Pagkatapos, lilinisan at pagpipilian na ang mga tahong. Dahil hindi pa masyadong sanay sumisid si Ulo, ito ang mga nakatokang trabaho sa kanya. Aray! Yun. Hindi siya madali Kailan ka natuto gumawa nito? Anong edad? Ngayon pa lang po. Sanay ka na eh. Bakit ka sumasama sa papa mo? Para po makatulong ako po sa kanila pag wala pong pasok. Lumipat ang grupo sa ibang pwesto. Nagbabakasakali na kahit konti, mas maganda ang kondisyon ng dagat doon. Hektarya nitong Manila Bay ang talagang natatakpan nitong mga tahungan. Pero para makita kung paano ba talaga ito tumutubo at pinaparami, kailangan nating sumisid sa ilalim. Saan yung compressor? Ito po. Paalala mo nga sa akin, parang ginagamit to. Ano mo, gagantayin mo muna. Tapos Oo. sasalpak mo sa mga mo. Oo. Huwag mo siya igupin kasi antayin mo lang yung hangin mismo yung mag-ano sa'yo. Parang normal na hihinga ka lang. Okay. Yung ganun lang. Kinakagat ko ba yung dulo? Opo, kakagat yun. Kasi kapag di mo kinagat siya, lalayo siya sa'yo. Napakadilim sa ilalim ng tubig. Halos hindi ko na makita si Anthony. Hindi naging madali ang una kong sabak sa tubig.
Pinakalma ko ang aking sarili at saka sumubok uli. Sa malabong tubig, dahan-dahang sumilip sa aking paningin ang mga mahabang linya ng tahong. Isa-isa naming pinitas ang mga tahong na mapakikinabangan. Para sa isang baguhan tulad ko, mabagal at mahirap ang trabaho. Maya-maya pa, habang nasa lalim na 10 talampakan, nagkaproblema. Nawala yung hangin! Bakit? Patay! Patay na wala lang, patay! Oo. Nangyari? Natanggal yung ano niya, nagbibigay ng hangin. Ito, Akala ko, na-imagine ko lang na wala nang hangin. tumalsik siya. Sabi ko, iba na to Wala nang mahi ko pa. Ligtas kami, kaya nagawa ko pang tumawa at ngumiti. Pero seryoso ang mga panganib na kinahaharap ng mga nangongompresor. Kayo ba, may nangyari na ba na nadisgrasya kayo sa ganyan? Meron po, pero hindi sa amin, sa ibang nagtatahong. Ano nangyayari? Namamatayan ng kompresor sa ilalim. Tapos yung hose na pulupot sa Ngayon siyempre parang nataranta. Oo. Kaya nakatali pa yung hose sa bewang. Yun, parang kinapos sa hangin. Ano nangyari? Namatay. Namatay! Oo, sa pag kukuha nila ng alimasag. Oh my gosh, talagang delikado pala, no? Kaya pala Kaya kayo... hindi kami hindi kami nagtatali basta-basta. Oo nga napansin ko, Hindi kami nagtatali. kasi ibang mga nasasamahan ko, pinupulupot sa katawan. Oo. Sa naman yon, sa walang sasabitan. Yun na nga parang pansin ko kayo talagang nandito na sa bibig. Yun pala yun. Ang dilim talaga sa ilalim, wala kang makikita. Pag nahiwalay lang ako sa kanila ng konti, parang mag-isa ka na. Kaya nakakadagdag dun sa kaba. Tapos dahil sobrang dilim nga, hindi mo alam kung gaano kalalim ka na So, para kontrolin mo yung paglangoy mo, na hindi ka lumulutang, hindi ka rin lumulubog, tapos idadagdag mo pa yung pagkuha mo ng tahong, kailangan piliin mo pa kung ano yung okay, ano yung hindi. Ang dami mo kailangan isipin, kaya hindi siya simpleng trabaho. Nakainom pa ako tubig. Nakatira ngayon sina Anthony sa isang floating house sa gilid ng dagat. Dito muna naninirahan ng ilang residenteng wala nang mapuntahan matapos masunugan noong 1 taon. Paano nyo ginawa tong floating house na ito? Bali, nag-ano po kami ng mga styro po. Para gawin siyang pampalutang sa floating. Tapos gumawa po kami, nagbili po kami ng mga kawayan, yung bamboo, para po gawin sahig.
Tas yung mga ibang mga materyales na ito, dyan lang po, mga pinagsisira-sirang bahay. Ano ba yung pinakamainam na pampalutang sa ganyan? Yung rep po, yung mga sirang rep. Bali ay yung malakas magpalutang ng ano. Saan yun nakukuha? Binibili po namin minsan sa mga junk shop. Bali, 100 po yung kada isang piraso. Binibili pa yan? Binibili po. Pero masarap ba? Masarap ba tumira dito? Kumpara halimbawa sa sa tradisyonal na bahay. Mas masarap sa natural na buhay kaysa dito. Eh wala tayong magagawa kasi dito yung anak buhay natin eh. Tuwing Sabado at Linggo lang nakakasama ni Anthony si Ulo sa floating house. Sa isang relocation site na kasi sa Nai, Cavite naninirahan ang kanyang pamilya. Pero si Anthony, kailangang mamalagi dito dahil sa trabaho. Wala naman pong maayos na kita doon. Eh magkano lang yung sahod ng contraction doon? 280. Hindi kagaya po sa dagat. Yung sipag mo sabay ng swerte, may pagkakataon po na maganda po yung kita sa dagat. Anong pakiramdam na malayo sa pamilya? Mahirap po kasi minsan po pagdating mong galing sa laot, imbis na makakasama mo yung mga anak mo, wala, ikaw lang, solo ka lang dyan mag-isa sa may floating. Nasa grade 6 na si Ulo ngayon. Sa kabila ng pagtatrabaho sa tahungan, hindi raw niya pinababayaan ang kanyang pag-aaral. Kamusta yung grades mo ngayon? Oo lang naman po. Okay lang? Opo. Walang mga bagsak? Wala po. Okay, anong sagot mo, Mark? 3. Tama ba si Mark, class? Nagtatrabaho raw si Ulo para suportahan ang kanyang pag-aaral at makatulong sa pamilya. Saan mo ba ginagastos yung pera mo? Pambili ko po ng mga kailangan ko po sa school. Ikaw na yung bumibili. Opo. Tulad ng ano? Mga notebook po, mga bag, sapatos po, uniform. Wow! Tapos, pag may natitira kang pera, ano ginagawa mo din sa pera? Bibigyan ko po mga kapatid ko. Talaga? Para po di na po sila mga ikalamama. Pagka-uwi ng bahay galing school, imbis na magpahinga, ang unang ginagawa ni Ulo, labhan ang kanyang uniforme. Ilan ba ang uniforme mo sa school ngayon? Isa lang po. Ay, isa lang. Ikaw rin ba bumili na? Opo. O paano yun pag sinuot mo na sa school? Sinusuot mo ba uli yun? Susunod na araw? Opo. Pag nadumihan po, pagka-uwi ko, lalapang ko po agad. Oo. Bakit di ka bumili ng isa pang uniforme para salitan? Iba po, wala pa pong pangyari. Nag-iipon pa lang po. Sa murang edad, mulat na si Ulo sa mga hirap ng buhay. Kung hindi ka kailangan magtahong, anong gusto mong gawin? Mag-aaral na lang po. Mag-aaral po. Ano pa? Maglalaro? Ayaw mo maglaro? Iyo po. Ayaw mo? Ba't ayaw mo maglaro? Matanda na ko. Matanda ka na, 11 ka pa lang. Yung mga kaibigan mo, hindi ba sila mga nagkatrabaho? Hindi po. Ikaw lang. Opo. Anong reaksyon nila kapag nalalaman nila na nagtatrabaho ka na o nagtatahong ka? Hindi po nila alam. Hindi nila alam. Opo. Bakit hindi nila alam? Ay, may kwento? Ayaw ko po. Bakit? Niya po. Ba't ka naman naiiyak? Kasi po sa rin nila. Asarin ka nila? Bakit ka naman nila asarin? Wow po. Hindi. Dapat nga proud ka dun kasi ikaw nakakatulong ka sa parents mo. Pero nag-aaral ka pa rin, di ba? Okay, yak.
Kaya kung minsan, nagpapaturo si Ulo na sumisid sa dagat. Ang bata, porsigidong matutuhan ang hanap buhay ng kanyang ama. Ayaw ko nga po siya pasamahin. Pero namimilit siya na gusto niya sumama. Si Anthony handang lumaot sa dagat araw-araw ng mag-isa. Ayaw na raw kasi niyang matulad sa kanya ang kanyang mga anak. Hanggang anong grade ba natapos mo? First year lang po. Tumigil na po. Kasi parang hindi ko na po kaya Gawa ng, galing po kasi ako ng pangingisda nun sa gabi. Puyat na puyat po ako. Pagdating ng school, tulog na lang po ako. Sinasabi ko sa kanila mag-aaral sila mabuti. Kasi ayoko kasi danasin nila yung dinadanas ko ngayon. Ang paalalang ito, tila isinasapuso naman daw ni Ulo. Gusto ko po makapagtapos ng pag-aaral para po maganda po yung trabaho paglaki. Anong trabaho yung gusto mo paglaki mo? Seaman po. Bakit seaman? Kasi marunong po ako sa dagat eh. Oo. Tutulong muna po sa papa ko maglawat po para po makaipon po. Pagkatapos ng buong araw ng pagtatahong, inihatid na ito sa nag-aabang ng buyer. Timba-timbang tahong ang isinako ni na Anthony. Malaki kasi ang quota nila ngayong araw. 1, 2, 3, 4, 5. Nasa 8,000 piso ang kita para sa 9 na sako. Kalahati papupunta sa may-ari ng tahungan. Ang natitira, paghahatian ng mga trabahador. Ang magamang Anthony at Ulo mag-uuwi ng 1,200 pesos. Jackpot na raw ang halagang ito. Sa pamayanang ito, libo-libo ang umaasa sa yaman ng dagat. At malaki ang ambag nila sa ekonomiya. Sa Calabarzon, lampas 100 milyong piso ang halaga ng naaning shellfish tulad ng talaba at tahong noong 2023. Isa rin ang shellfish ang mga pangunahing produktong nililinang sa aquaculture ng bansa. Pero may nakaumang na banta sa kabuhayang ito. Ang kabi-kabilang reclamation projects sa Manila Bay. Tatanggalin daw po yung mga tahungan dyan. Kasi nga po, para po yata sa mga, yung tinambak po dyan sa dagat. Kung tatanggalin yan, paano naman na kami? Lalo na kami sa mga nananahong. Samantala, ang mga residente sa tabing dagat nanganganib din umanong paalisin dahil sa ilang development projects ng lungsod. Kung ililipat, bibigyan nila kami ng malilipatan. Yung mismo sa hanap buhay namin, kapara sa amin, mandaragat. Yung nandyan po mismo sa tabi ng dagat. Actually po, ang mga fisher folks dito po sa Ang lokal na pamahalaan, nangako namang hindi basta paalisin ang mga mangingisda sa tabing dagat. ongoing po yung aming fisherman's dormitory. Malapit lang din po dito sa dulong coastal area po ng Bacoor. Malapit na po siyang matapos by October 2025. Tapos na po siya. So magagamit na po ito ng mga mangingisda ng Bacoor. Habang hindi pa po tapos yung transitory shelter, pinapayagan silang tumira muna dito? Yes po. Inaalaw po. Pero kasabay ng sinasabing pag-unlad, kasama pa rin nga ba ang mga mangingisda?
baka mabigyan lang po sila ng isang area na medyo labas po dito sa development para naman po hindi naman po maapektuhan yung mga iaangkat or yung kanilang makukuhang mga isda, mga talaba. Dahil maganda ang kita ngayong araw, dumiretso muna sina Anthony at Ulo sa palengke pagkatapos ng trabaho May pantalan kayo, ma'am? para bumili ng bagong uniforme. 20. Maliit, ma'am. Olo. Malaki-laki po. Sakto na. Hindi na kailangang maglaba araw-araw ni Ulo. Okay na to. 450. Ito pa, ma'am. Thank you po, ma'am. So ngayon, meron ka ng extra. Anong pakiramdam mo na meron ka ng bagong uniform ngayon? Sir, Bakit? mura po din ako umulaba pagkakauwi kay Valis. Hindi matatawaran ang ambag ng mga mandaragat, di lamang sa komunidad, kundi sa mas malawak na lipunan. Ipinagmamalaki mo ba yung trabaho mo? Opo, pinagmamalaki yung trabaho ko. Kasi kahit sabihin mo na po naman daragat lang po kami, at least ginagawa naman namin yung lahat para kumita ng malinis na paraan. Ang mga tulad nila, hindi dapat ipinagtatabuyan. Dapat silang kilalanin, suportahan, at pangalagaan. Magandang gabi. Ako si Ato Maraulio. At ito ang Eyewitness. Maraming salamat sa panonood ng Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Public Affairs.